Hello guys! Kumusta? Nandito na naman po tayo sa bago nating content. So, welcome sa mga bago nating subscriber dyan. Maraming salamat. At sana may share nyo pa sa iba yung ating small YouTube channel. Okay, so ngayon po ang bago nating gagawin ngayon ay mag-open line tayo ng isang B315 ES-938. Okay, so ito pong modem na to ay request sa atin ng ating isang masugid na kaibigan at subscriber ng ating channel. Shout out kay Mr. Ernesto Rascano from Dangkalan, Bubon, Northern Samar. Kumusta kayo dyan? Napakaganda ng signal sa Bubon, Northern Samar. Anyway, so sa ngayon, gagawin natin is mag-open line tayo ng kanyang lumang modem. Mapapansin natin may kalumaan na. At sa pagkakaintindi ko ay hindi pa ito nabuksan pero natanggal na yung kanyang sticker dito, yung kanyang sealed na sticker. At meron din itong antenna port dito sa may cover, sa loob ng cover na to. Pwede natin itong tanggalin at pwede itong malagyan ng antenna port. At meron itong isang LAN port lamang at kanyang DC port. Okay, dito naman kanyang SIM slot. Wala itong SIM. Siguro naiwala na ng ating master. Lalagyan natin ito ng Smart Rocket SIM. Okay, so sa ngayon, bago natin ito simulan, ay ang gagamitin natin ditong firmware ay galing kina Master Jerome Laliag and Master Sander Mazda and Boss Joel Huerto. So maraming salamat sa pag-share ng firmware at tutorials kung paano gamitin ang inyong mga firmware sa ating Globatom Prepaid Wi-Fi modem. Okay, so ano daw ang una natin gagawin? Ay kailangan muna natin itong kunin yung kanyang mga details upang hindi ito mawala once magsimula na tayong mag-open line. Okay, so simulan na natin. First, kailangan natin i-connect yung ating power adapter. Nakasaksak na yung ating power adapter sa ating outlet. Then mag-on na siya. And then meron na tayo ditong naka-ready na LAN cable na connected sa ating computer. Then i-connect natin dito sa kanyang LAN port sa likod. Okay, then antayin natin hanggang mag-ilaw lahat yung kanyang LED lights. And then i-access natin sa ating computer. So kapag umilaw na itong kanyang LAN port, ibig sabihin connected na tayo sa ating computer. Then Wi-Fi power na. Since red light dito, ibig sabihin ay wala siyang SIM. Okay, so kahit wala siyang SIM, pwede naman natin siyang ma-access yung kanyang dashboard gamit yung kanyang IP address. So yung kanyang IP address is makikita natin dito sa baba ng kanyang modem is 192.168.254.254. So nandito yun yung kanyang SSID and then kanyang Wi-Fi key, username, and then password. Okay, so kung gusto nyo ma-access yung kanyang dashboard, yun po yung gagamitin nating mga details. Okay, so mag-open po tayo ng browser natin. Okay, wala tayong internet. Access natin yung kanyang IP address na 192.168.254.254. Okay, so ayan, labas yung kanyang window. Yung username is user. Then yung kanyang password at L03E1T3. Okay. Ayun. So at L03E1T3, then go to home tayo. Click natin go to home. So mapapansin natin, no service, unable to connect sapagkat wala tayong nailagay na SIM dito. But pwede nating makuha yung ating mga details na kailangan i-backup. Okay, so ayun, nandito tayo sa ating device information sa advanced tab. Device information, andito yung ating device name. B315BS938, yung IMEI number, and then itong kanyang LAN MAC address. Ito yung kailangan nating i-backup. So gawa tayo sa desktop ng text document, backup details. O kahit anong ipangalan nyo, basta tandaan nyo lang yung okay, mali-mali yung pag-type ko. Nagmamadali. Anyway, okay lang. Then kunin natin itong device name at saka yung kanyang, actually ang kailangan lang naman natin ay IMEI lang, but i-save na lang natin itong ating device name upang hindi tayo malito. Okay? Save natin. Then next, yung kanyang LAN MAC address.
lang, copy paste. Highlight muna. Kasi kung memorize mo yan, mahirapan ka pa. O kaya kung i-type mo pa. Okay. Then, pwede natin ditong tanggalin kanyang mga semicolon sa ating MAC address. Then, punta tayo sa Wi-Fi settings. Kunin natin yung ating SSID. Save natin. SSID. Okay. Then, yung kanyang password. Kunin natin. Yung password. Control C. Then, paste natin. Okay. So, ayan. Naisip na natin yung ating mga details. So, ano ang purpose nito? So, mamaya, once ma-open line natin, is pwede itong mawala sa ating firmware na ginawa. So, ilalagay natin ulit yun. Ibabalik natin sa kanyang dating kinalalagyan. Okay. Sana all bumabalik. Okay. So, ngayon, pwede na nating simulan yung ating pag-open line. So, paano ba tayo mag-start? Kung paano kailangan natin itong baklasin upang malagyan natin ng USB cable na iihinang natin o isusulda natin sa ating mainboard upang magkaroon tayo ng connection from sa ating modem papunta sa ating USB papunta sa ating computer. So mapapansin natin, wala tayong ibang pwedeng connection dito na pwedeng gawin. So ihihinang natin yung ating connection sa mainboard. Susundin natin yung tutorials na na-share sa atin ni Boss Joel Huerto. Then kung gusto nyo ma-download yung firmware at saka ibang mga files, check nyo lang po sa ating link below yung ating mga kakailanganin. Okay? So simulan na natin yung ating paghinang sa ating mainboard. So kung wala kang alam sa paghinang or kung natatakot ka, pwede nyo naman itong ipagawa sa iba. Then kung gusto mong mag-DIY, gawin mo, mag-isa ka, kung meron ka naman alam konti, pwede. So sundan nyo lang po yung gagawin natin, and then i-pass forward natin yung iba pa nating mga gagawin. Okay. So simulan natin, paano natin to maihinang. Kailangan natin ng, ano yung mga kailangan nating gamit. So kailangan natin itong ma-open. Kailangan natin ng screwdriver, pang tanggal dito. And then, pwede rin itong maliit, kung kaya. Then, kailangan natin ng USB cable. Ito, galing ito sa lumang mouse o sirang mouse na may 4 na wires. So, yung kailangan natin dito is green, white, at saka black. Okay, so check nyo lang yung ibang mga USB cable kasi yung iba is dalawa lang yung laman. So maghanap na lang kayo ng 4 yung wires. Okay, so kahit yung 3 lang yung magagamit dito. So yung red dito is pinutol ko na. Dahil ang kakailangan lang natin ay 3. Then kailangan natin ng soldering iron. Saka soldering lead. And then soldering paste na rin kung meron kayo. Kung minsan hindi naman kailangan ng soldering paste pero mas maganda merong soldering paste. Okay, so ngayon kailangan nating alamin kung ano muna itong version ng ating B315H938. So makikita natin yung kanyang sticker sa baba. So according to Boss Joel Huerto, meron dalawang modem na lumabas. So version A at saka siyang version B. So sa version A, makikita natin yung kanyang label dito at saka yung version B sa baba, yung kanyang label ay magkaiba. Okay. Makita natin. So, ang pangalawang at saka yung pangalawa nating palatandaan na version A at saka version B, yung isa is sticker yung kanyang version A. Sticker yung kanyang dito sa may barcode. Ay, QR code pala. So, dito naman sa version B is printed lang yung kanyang QR code. Okay. So, dito naman, mas madali nating makikita sa labas ng sticker ng ating modem, yung version A is yung kanyang trust bin is nandoon sa taas na part. Yung yan yung version B
yung kanyang trash bin ay nandito sa baba na part. Okay, so nag-gets nyo? So tingnan natin yung ating modem, kung anong version ito sa pamamagitan ng sticker. Okay, so makikita natin na version B yung ating modem. Okay, so alam na natin yung gagawin natin. Una, buksan muna natin yung ating screw. Then, fast forward natin na lang yung ating pag-open. Ito yung kanyang antenna port. Okay, so dito natin ilalagay yung ating MIMO antenna. Okay, kailangan natin itong baklasin. Ito na yung ating main board. So dito natin ilalagay yung ating USB cable para magkaroon tayo ng jumper mode na connection papunta sa ating PC. So saan natin to ikakabit? So according to Boss Jewel, meron tayo ditong guide. Okay, so ito yung ating board. Then meron ditong makikita natin na pins dito nakasom. Dito yung kanyang red, white, green at saka black. So dito sa ating pinutol na wire, yung tatlo lang na wire yung kailangan nating gamitin. So red, hindi natin kailangan, hindi naman necessary. White, green at saka black. Okay, so pinutol natin yung red dahil hindi naman kailangan. At saka dito naman yung ating boot pin, dalawa. So before natin to ma-open mamaya, kailangan natin tong i-jumper. Okay, so kailangan natin ng isang metal conductor upang ma-jumper natin bago natin ito i-power on. Okay, so ngayon ang gagawin natin is hihinangin natin yung ating mainboard, yung ating mainboard at saka yung ating USB wires papunta sa ating board. So, apat makikita natin, meron ditong apat. Mula sa baba, magsisimula tayo, black, green at saka white. Ito lang tatlo yung kailangan natin gawin. So, simulan natin. Fast forward na lang natin upang makita natin yung paghinang. So, first, nilagyan ko muna siya dito ng kunting LED upang maidikit ko na lang mamaya yung ating wires.
Black muna sa baba, green and white. Okay? So, huwag niyong pagpalit-palitin. So, sigurado niyo tama yung inyong connection. Okay? Ayan. Okay na yung connection natin. So, hopefully, sana ma-detect ito ng ating computer kapag tama na yung ating connection. Pwede na tayong magsimulang mag-open line or mag-flash ng firmware dito sa ating main board ng ating B315 ES938. Okay, tara, simulan na natin. Okay, so tapos na natin mahinang yung ating modem. Then nilagyan natin dito ng tip upang hindi basta-basta matanggal yung ating pagkakahinang. And then dito na po natin i-connect yung ating cable papunta sa ating computer, and then ikakabit natin itong ating power adapter. Okay, so bago natin ito ikabit, kailangan natin itong i-jumper na ating boot pin. Itong dalawa dito sa baba. So meron ditong apat. Isusunod natin dito tayo sa baba jumper. Okay, so simulan na natin. Prepare natin dito sa likod ng ating modem yung ating adapter. And then habang halfway lang yung connection natin dito sa ating adapter, i-hold natin dito yung ating boot pin na dalawa. So kailangan pagkasaksak ng ating power adapter is hindi umilaw yung ating LED lights. So kailangan natin ditong idiin yung ating boot pin na dalawa para magkaroon sila ng connection. Okay, ayan. So hindi siya umilaw. So pwede na natin i-connect yung ating USB cable papunta sa ating USB port ng ating computer. Okay, so mas maganda kung meron speaker yung computer nyo upang marinig nyo yung kanyang alarm na nagkaroon siya ng connection. Okay. Ayan. So, ayan. Connected na yung ating modem sa ating computer. So, paano natin ito ma-check? Open natin yung ating device manager na sa ating ports. Check natin. Ayan. So, connected na yung ating modem. So, kapag hindi ito lumabas sa inyong computer, kailangan nyo mag-install ng kanyang driver. So, i-check nyo po sa ating link sa baba kung download yung mga files na kakailanganan natin upang ma-install natin yung ating mga driver. So i-prepare nyo rin i-prepare nyo rin o ihanda itong ating backup file details ng ating modem kanina upang magamit natin sa pagkatapos ng ating flashing ng ating modem. So, na-download na natin yung ating file. Buksan natin yung ating folder. Makikita natin dito yung drivers na folder. So, right-click lang, run as administrator. So, since na-install ko na itong dalawa na ito, ay hindi na ako mag-install. Kaya, mapapansin natin, meron na ako ditong connection. So, pwede na tayo magsimula mag-flashing. So, dito naman sa ating firmware, kagaya ng na-explain natin kanina sa simula, na meron itong dalawang version. So, yung ating modem na hawak ngayon is version B. So, ang gagamitin natin na firmware is itong version B. So, hindi pwedeng magpalit kung version A, version A lang, yung version B, version B.
Okay, so right-click natin, write it as administrator, then magsisimula na siyang mag-flash ng firmware sa ating modem. Okay, so antayin na lang natin, fast forward na lang natin ng konti. Ng kanyang firmware. So, meron na tayong makikitang reboot modem. So, ngayon, pag lumabas na itong press any key to exit, press na natin. Okay, so nawala na yung kanyang flashing. So, antayin lang natin na mawala itong blue lead light. Okay, so sa version A at sa version B, magkaiba sila. Mas matagal mawala itong version B kaysa sa version A. So, pagkatapos nito, pag mawala na, pwede na natin tanggalin yung ating USB cable at saka yung kanyang power adapter sa ating computer. Okay, ayan. Then, tanggalin natin yung kanyang power adapter. Then, kabit natin ulit. Or pagkatapos nito, pwede na itong tanggalin na hinang nito. Pero as of now, hindi lang muna natin tatanggalin. I-open lang muna natin upang ma-access natin yung ating dashboard ng ating modem. So kanina yung ating IP address is 192.168.254.254. Ngayon po, magbabago na po ito. Magiging 192.168.8.1 na po ito. At sa kanyang username is magbabago na rin, magiging admin. At sa kanyang password is admin. Okay, ayan. So, antayin lang natin. Nilagyan na natin ito ng smart rocket SIM kanina, bago natin ito ikabit. And then, ayan, may signal na siya. Nag-green na light na siya. Then, meron siyang full bars. Then, sa kanyang LAN, connected na siya. Okay, access natin yung kanyang dashboard. Refresh natin. Ay, hindi pa pala. So, kailangan natin itong ikabit na ating LAN cable sa ating LAN port. Okay, so nakalimutan ko. Yan. Okay. Once mag-ilaw na dito, ibig sabihin connected na yung ating LAN port. Refresh na natin dito sa ating dashboard. Ma-access na kaya natin yung kanyang dashboard. Ayan. Pumasok na siya. Okay, so kanyang default username is admin. And password is admin. Okay, login. Ayun, napasok na natin yung kanyang access ID. Ayan lang natin. Update manually. Okay, so yung ating pinapapalitan, yung ating password, lagay natin is admin123, then admin123, then finish. Okay, tapos na yung quick setup natin. I-check natin kung anong mga pwede natin gawin dito sa kanyang dashboard. Okay, so makikita natin, open line na yung ating modem sa ating smart. Connected na tayo sa smart. Kanina yung nagsimula tayo, nilagyan ko ito ng smart as hindi ito makadetect. Ngayon, kung minsan hindi ito na open line, pwede natin buksan doon sa ating downloaded na firmware. Meron po ito ditong unlocker. So dito, double click mo lang po ito, ma-unlock na po yung inyong modem. Okay, so
dito sa ating firmware, kailangan natin ibalik yung ating default na mga details. Di ba kanina yung ginawa natin nung nag-start pa lang tayo? Check natin kung tama yung ating mga details sa ating device information. Ayan, so serial number, meron siya dyan, 00 IMEI, meron na siya, pero hindi tama yung kanyang lagay. So, papalitan natin. So, babalik tayo doon sa ating mga folders sa NVRAM Writer. Run natin. Password nito is Jerome Laliyag. So, shoutout kay Boss Jerome Laliyag. Siya yung developer nito. So, ngayon, ihanda natin yung ating mga details kung ano yung hihingiin. So, please enter IMEI. Okay, so copy-paste natin. Then paste, then enter, serial number. So, hindi natin, kanina, hindi ko na-save yung serial number dahil hindi ko nakita. But, as you can see, pwede nyo makita yung serial number dito sa my sticker sa baba ng inyong modem. So, kinopya ko na rin yan. And then, save, enter. Okay, so, MAC address na kinuha natin. Save. Okay, dito naman, kanyang SSID, save, kanyang Wi-Fi password, save, enter. Okay, so yan, mag-reboot ulit yung ating modem. So tapos na nating ma-input yung ating ma-restore, yung ating mga default details, IMEI, MAC address, yung kanyang serial number, Wi-Fi SSID at saka password. Yung Wi-Fi SSID at saka yung kay Wi-Fi password ay pwede nyo itong palitan mamaya once ma-access mo. Depende na sa gusto mo kung ano yung gusto mong ilagay. Okay. Refresh natin yung ating dashboard. Connected na ba tayo? May ilaw na yung ating LAN port. Kapag ganito yung kulay ng ating LED light, ibig sabihin na sa LTE tayo connected. Kapag blue, 3G lang yun. Tsaka kapag yellow, ay 2G lang yung ating connection. Okay. So, punta tayo sa ating settings. Admin na yung ating username at saka yung ating password is admin123 na. Pinalitan natin kanina. Ayun. So, sa ating, punta muna tayo sa ating dial-up kung ano tayong connection na band. Naka-auto lang, lagay natin LTE. Set natin sa band. Sabihin natin band 41. Sa ating LTE band, then apply. Okay. So, depende sa area, case-to-case basis pa rin kung saan yung malakas. Kung band 3, kung band 20, tsaka yung band 41, depende sa area mo. So, makikita natin, meron ako ditong signal pero wala akong bars. Okay? So, ipalit natin sa band 3. So, pwede kayong maglagay ng external antenna upang mas maging malakas yung kanyang sagap. Makikita natin sa likod, meron itong port para sa ating antenna. Ayan, meron tayong 3 bars, LTE. So, kung gustong mag-lock, halimbawa meron kayong napiling band sa tatlong ito, i-lock nyo dito, saka yung slide tower ID, saka yung kanyang frequency, pwede nyo po yung lock and then i-lock. Okay, so pwede rin ganito na lang gawin nyo. Okay, punta tayo sa ating WLAN settings, WLAN basic settings natin. Dito natin papalitan yung ating Wi-Fi. Okay, so hindi na-retain yung ating Wi-Fi name na dapat 050, 00 yung lumabas. Copy lang natin. Palitan natin dito. Then yung password, hindi rin niya nakopya. Iwan ko kung bakit. So, kopyahin natin. Save natin dito. Pwede nyo yung gumawa ng sarili nyong password din apply. Okay. So, ganun lang kadali set up yung ating dashboard sa ating modem. Set natin dito sa antenna settings. Meron tayong ditong built-in. So, kung maglagay ka ng external, ilagay mo dito. External antenna. So, i-auto lang natin. Punta tayo sa system settings. I-disable natin itong, uncheck natin itong mga boxes na ito. So, online updates, schedule restart, this sa critical update. So, uncheck lang natin. Okay, so punta tayo sa WLANs. Punta sa WPS. I-disable natin itong WPS.
Okay, so we are done. Yun po yung ating open line sa ating B315ES938. Okay guys, so yun po yung ating content ngayon. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga nanonood ngayon. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo. At pakihit na rin ng bell button upang ma-notify po kayo sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat po. Sana mo meron pa kayong natutunan kahit kunti dito sa ating small channel. Maraming salamat po ulit. Godspeed.